Ano yan? Yung charger eh, kailangan pala sa kung i-charge. Sa kotse? Kala ko dala mo yung aking Alin? water bottle, di ba? Ayan, ayan. Ah, nandyan? Hindi ba dyan mo? Ayan yung nasa supot. Hindi, yung orange. Eh, ano ba yan? Coke din. Tubig lang yan. Kunin natin. Hindi na. Malate pa tayo. Tapon ng mga kutsyon din. Hindi na lang ilagay sa goodwill. Kahit umuulan. Sabihin niya, ambon lang yan.
place an appointment. Traffic is light. It will take 60 minutes to get to 403. Nangyari. Oo naman ang oo. Pag kinausap ko si Bongbong, laging nice siya, lagi siyang adorable. Parating walang problema. Oo, sang-ayon siya. Ang problema, pagkatapos doon, tapos na. Kapag tulog ka po, may katabi siya. Wala na, the end. Kaya nga nalulungkot ako eh. Tapos yun nga, ngayon, syempre galit na galit sa akin. Kasi yun nga, sa issue ng droga, sa issue ng administrasyon, grabe. Yung mga magsasaka nakakahiya kasi syempre inaasahan nila second Marcos administration, nakatutok na naman sa farmer, sa agrikultura, sa pagkain, abot kaya ng lahat, blah blah blah, all that stuff, di ba, mga kadiwa, nutriban, sagana wala ang mahal-mahal ng pagkain dito. Pag nag-abroad ka, di ba, masyashock ka, highly developed ang Korean, Japan, mas mura pa kaysa dito. Actually, ma'am, may lumapit nga sa akin mga hog racer na na Kami yung mga gulay, yung mga carrots dyan sa Benguet, tinatapon na lang sa bangin ng mga igorot. Nakakasama ng loob eh. sino po kaya kumikita sa importation? Ay, kilala ko. Kaya naman sa cyber libel ka, at ako naman mapag-plunder, yari tayo. Pero, kilala natin lahat sila. The BI po. I mean, sa Hindi. Hindi. Kapamilya. Ouch. kapamilya. Aray ko, ano ba yan? Alam naman ang tao lahat sa kanyang Mukhang sa mga sa palengke, ito galing dito, eto ka, Diyos ko, sa palengke dito, sinasabi talaga ng mga tindera, openly, grabe. Naku, from sibuyas to kamatis, lahat ng bigas, sinahalo ang imported sa hindi imported, sa well-milled, ano ba? pati nga po yung vape O yung babe, anong masasabi mo sa babe? Ikaw na lang magsabi para ikaw naman ma-cyber live. Sino? Total, 8 na eh. Dagdagan mo na ng siyam. Magkikita-kita kami, syempre. Parati naman nagkikita-kita sa Senado. Hindi ka naman pumupunta. May mensahe ka ba sa amin? Or anybody sa Senado na particular? Sa aming grupo muna. do it for the next generation. In your generation, wala na talagang Saan ang pag-asa sa'yo na I nasusunod? mean, ganun talaga. I mean, when Moses tried na ialis ang Israel sa Egypt, hindi naman iniisip para sa sarili niya. Oh, wala na. It's the next yung papasok sa promised land. So ano ibig sabihin? Do it for us. Pwede ba lang sa for them? I mean for them. For the next generation. Feeling bagay sa'yo. Kasi anong tama yung sinasabi ni SP kaya dati, yung dati, yung corruption nasa taas na, ngayon hanggang barangay. Naranasan namin yan dahil dito Macusimo sa Manila, Wisconsin. Grabe hanggang barangay, grabe ang corruption, grabe yung initan, ganun kabindi. At ang dami-dami pang kapitan sa Maynila. Oo, lahat talaga sabi ko, ganito naman talaga kalala ang corruption sa Pilipinas. Normal na.
Doon yung siguro kanila Lolit eh. Lolit. Hindi. Yung kuhan, medical art. Ito na tayo sa ilalim magdaan. Bakit ito? May tao na agad sa left side. Ha? May tao na agad sa left side. One way na pala tigi sa sinaregit na. Tuloy-tuloyin po natin. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganyang campaign contribution. Walang nilabag sa batas. Paano mangyayari na yung ombudsman sasabihin ngayon na may nilabag sa batas? O, kaya po ang paratang po ni Senator Marcoleta, kaya po siya ginaganyan, no? Dahil sabi nga ni Senator Marcoleta, yung kung mapapakulong po siya at very willing naman po siyang magpakulong, hindi po siya magre-resist, hindi po siya tatakbo, o hindi niya po tatakbuhan yan, magpapakulong po siya, hindi po siya magre-resist ng arrest, sasama siya ng kusa. Ano na nga? Hindi ko na naalala kung ano yung punto. Nag-senior moments na naman tayo. O, ano yung pinapunto ni Madong? Bakit ko tinatanong? Ay, naku Madong. Ayun. Sabi ni Senator Marcoleta, ang promotor po nito ng gusto ko makulong ay si Boying Remulla. Ombudsman niya eh. Ngayon, bakit gusto siya makulong? Sabi kasi ni Senator Marcoleta, yung pagpapakulong sa kanya, hitting two birds in one stone. So yung akto po na pagpapakulong sa kanya ay dalawang manok po ang tatamaan. Dalawang ibon po ang tatamaan. Una po, pag siya'y napakulong, libreng-libre na po sila na kahit hindi na po mag-imbestiga, kasi may effect po to, magkakaroon po to ng epekto sa mga kapwa niya senador, lalo na po yung mga senador na may nakabinbin na kasuhan, no? Anong room? Ano po to? Wala na pong parang tutuldukan na talaga ng Senado yung investigasyon dito sa flood control. Kasi yan po talaga punot dulo eh. Gigil na gigil po sila kay Marcoleta, dahil si Marcoleta lang po yung totoong gustong mag-imbestiga ng flood control. No, yan po yung una. Ikalawa po, two birds in one. At si Marcoleta po ang isa sa pinakamatalino nating senador sa kasalukuyan. Mapipigil